Magandang umaga po sa ating lahat. Para sa homilya po natin ngayon ay ating babasahin ang sulat pastoral mula po sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ang pamagat po ay May Pag-asa Pa Ba? Minamahal na bayan ng Diyos, sa ika-129 na plenaryang pagpupulong ng CBCP, kami ang inyong mga obispo ay nagsagawa ng sama-samang pagkilatis sa kasalukuyang mga realidad na nakaaapekto sa ating bansa at tinatanong sa mga Pilipino, may pag-asa pa ba? Mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, ika-40 kabanata, versikulo 18, nasasaad, umaasa laban sa pag-asa. Ating nararanasan ang pagkabigo at pagdurusa sa harap ng mga sumusunod. Sa larangan ng moralidad, may nakakabahalang kalituhan, kawalan ng malasakit, at kawalan ng kakayahan at pagkawala ng kamalayan sa kasalanan. Sa ekolohiya, patuloy tayo nagdurusa sa epekto ng mga sakuna at trahedya dahil sa mga climate emergencies. Sa larangan ng ekonomiya, ang pagtaas ng kahirapan na makikita sa pagtaas ng kawalan ng trabaho at presyo ng mga bilihin, ang mayayaman ay lalong yumayaman, ang mahihirap ay lalong naghihirap, at ang makapangyarihan ay lalong nagiging makapangyarihan. Sa larangan naman ng politika, ang kahiyahiyang maling paggamit ng pondo at resources ng bayan, ang mga pagbabago sa pambansang budget at ang mga programang kontra kahirapan na nagtataguyod ng kultura ng patronage at pamamalimos. Ang popularidad, dynasty at patronage ay muling ginagawang negosyo ng pamilya ang politika. Sa larangan ng seguridad at international na usapin, nanganganib ang ating soberanya at pambansang seguridad. Sa larangan ng komunikasyon, ang kasinungalingan, maling impormasyon at disinformation ay ginagamit bilang sandata laban sa katotohanan. Sa larangan ng pamamahala, nagtataka tayo kung may checks and balances pa ba? May pag-asa pa nga ba? Kanino tayo lalapit? Suriin natin ang ating mga sarili at tahakin ang landas ng personal, institusyonal at eklesyal na pagbabago upang muling matuklasan ang pag-asa. Ito ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng taon ng yubileo. Nasasaad nga po sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, ika-5 kabanata, versikulo 5. At ang pag-asa ay hindi nagbibigay ng kabiguan, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Sa pinakamadilim at pinakamabigat na kalagayan ng ating bansa, nakikita natin ang pag-ibig na tumatagos sa kadiliman at nagpapakita ng mga sinag ng pag-asa. Sa mga lider na may prinsipyong nagtataguyod ng mabuting pamamahala, sa idealismo ng mga kabataan at responsabling mamamayan na hindi ipinagbibili ang kanilang idealismo at pagmamahal sa bayan, sa kusang pakikipagtulungan ng mga NGO, civic at religious organizations, sa pamahalaan sa panahon ng mga sakuna at kalamidad, sa mga lokal na inisyatibo at pagsisikap na magbigay kapangyarihan sa mga komunidad para sa pagbabago. Sa mga lider sa pamahalaan, relihiyon, uniformed services at civic organizations, at mga karaniwang manggagawa
natapat sa paglilingkod kahit walang pagkilala o gantimpala sa mga responsableng gawain ng negosyo na naglalayong protektahan ang kalikasan at paglingkuran ang mga nangangailangan sa mga handang isakripisyo ang kanilang reputasyon maging ang kanilang buhay upang labanan ng katiwalian at ipaglaban ng katarungan. Sa diwa ng katatagan ng mga Pilipino at sa mga naghahandog ng kanilang sarili para sa tapat na paglilingkod. May mali, ngunit kasabay nito ay ang panawagan na may magagawa at dapat gawin sa ating mga sarili, sa ating kapwa at sa ating institusyon. Nasasaad nga muli sa ikalibang kabanata ng sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, versikulo 5, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na pinagkakaloob sa atin. Nararamdaman natin ang mga sugat ng pagdurusa, ang pagkabahala at tila pagkaparalisa na humihila sa atin patungo sa hukay ng kawalan ng pag-asa. Sa taon ng yubileo ng pag-asa na ito, sama-sama nating pinapahalagaan ang kaloob ng pag-asa na pinasiklab ng banal na espiritu. Ang pag-asang ito ay hindi simpleng optimismo o positibong pakiramdam. Ito ay may kislap ng kaloob na pag-asa na nagmumula sa banal na espiritu na nag-uudyok sa atin na kumilos. Ang anumang pagkilos ng pag-asa ay nagmumula sa banal na espiritu. Hayaan nating muling mapasiklab ang pag-asa sa ating kalooban. Nananawagan kami sa lahat ng mga lider habang mataimtim naming pinapaalala sa aming mga sarili na huminga ng diwa ng katapatan sa paglilingkod na nakaayon sa Diyos, huminga ng transparency at accountability. Nananawagan kami sa ating mga kabataan na ibahagi ang inyong isang balahibo upang maging pakpak para sa isang mas magandang mundo. Manindigan para sa pagbabago at responsabling pamumuno para sa kasalukuyan at hinaharap ng ating bansa. Nananawagan kami sa ating mga mananampalataya sa pamahalaan, sa negosyo, sa mga pampubliko o reliyosong komunidad na maging saksi sa ating mga Kristiyanong pagpapahalaga at katapatan sa konsyensya. Ang pag-asa ay hindi dapat magpatalo sa takot at kawalan ng pag-asa. Ang kawalan ng pag-asa ay maaaring magparalisa at mag-alipin sa atin. Ngunit ang pag-asa ay nagbibigay sa atin ng tapang at kalayaan. Huwag sana tayong susuko sa isa't isa at sa ating bansa sapagkat hindi sumusuko ang Diyos sa atin. May pag-asa. May pag-asa. At pinapayuhan tayo ni San Pablo, ito'y mula sa sulat niya sa mga taga-Galasya, ika-6 na kabanata, ika-9 na bersikulo. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon tayo ay mag-aani o hindi tayo susuko. Sa espiritual na revolusyong ito ng pag-asa, sama-sama tayong maglakbay sa paglalakbay ng pag-asa tungo sa kaharian ng Ama. Ipanalangin natin kasama ni Papa Francisco, at ito'y kanyang panalangin, naway ang iyong biyaya ay magbago sa amin upang maging mga walang kapagurang tagapagpahasik ng binhi ng Ebanghelyo. Ipinagkakatiwala natin ang ating paglalakbay bilang sambayan ng Pilipino kasama ang ating mga pagdurusa sa mga pangarap sa ating mapagmahal na Inang Maria, ang ina ng pag-asa, upang samahan at gabayan niya tayo habang sinusunod natin ang landas ni Jesus, ang ating Panginoon.
Amen. Para sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ang lumagda po ay Pablo Virgilio S. Cardinal David, obispo din ng Caloocan at Pangulo ng CBCP.